Sama-sama tayong magiging karakli. Bago sa saksi, patay ang isang gurong senior citizen matapos siya magulungan ng truck sa Pasig City. Tumatawid noon ang biktima sa kalsada papunta sana sa ospital para magpa-check up. Saksi, si Nico Wahe, exclusive. Sa kuha ng CCTV, tumatawid ang babaeng ito mag-aalas 3:30 ng hapon kahapon sa intersection sa C. Raimundo Avenue, Barangay Maybunga, Pasig City. Nang biglang umusad ang mga sasakyan. Pagtapat sa isang truck, nagulungan siya at napailalim. Huminto ang truck na maramdamang may pumailalim dito. Dead on the spot ang 62 taong gulang na biktima na isang teacher. Multiple physical injuries sa head injury at saka pero ang pinaka serious sa kanya is yung kanyang sa dibdib dahil doon siya naipit. Naipit po siya doon sa bandang beam portion ng sasakyan. Kwento ng driver ng truck na hawak ngayon ng Pasig Police, hindi niya nakitang tumatawid ang biktima. Nung paggunito, hindi ko po napansin na may tao dito sa nagsigawan na lang po na, may tao, ito po. Kaya kapag full stop po ako, yung pagbaba ko po, may tao pala talaga sa ilalim. Ayon sa Pasig Police, naabutan ng pag-go ng traffic light ang biktima na nooy papunta sa katapat na ospital para magpa-check up. Inabot po siya doon na nag-go. Kung makikita naman po natin, pag-move nung nauunang pampasaherong jeep, nag-move din po yung truck na hindi niya na po napansin yung ating biktima na tumatawid. Pero dapat daw ay nakita pa rin ng driver ang biktimang tumatawid. Itong truck na to mismo ang nakabangga doon sa babaeng biktima. Karaniwan naman talagang blindside ang bahaging ito ng truck para sa mga driver. Pero dahil may salamin na gaya nito na kung tawagin ay ball mirror, dapat daw ay nakita ng truck driver na may dumaan sa harapan ng kanyang truck. At ayon sa pulisya, posibleng hindi nakatingin sa ball mirror ang driver ng truck at mas nakafocus sa traffic light na noon ay naka-green light na. Kaya niya hindi nakita ang biktima at nabangga niya ito. Dahil po yung inattentive driving is reckless imprudence pa rin po yan. May kapabayaan ka pa rin. Nag-lip and right ako wala talaga. Pero pwede nga bang tumawid sa bahaging iyon ng C. Raimundo kahit walang pedestrian lane? Sabi ng Pasig Police, pwede. Meron po doong traffic lights na pagka po ang signal po doon is red or stop, pinapayagan po ang mga pedestrian na tumawid po doon. Sinubukan daw makipag-areglo ng driver ng truck sa pamilya ng biktima pero hindi raw ito pumayag at desididong sampahan siya ng reklamo. Tumanggi rin muna magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Ang driver, labis-labis ang paghingi ng tawad sa nangyari. Sorry po, patawad po kasi hindi ko po talaga sinasadya. Kano? Aksidente. Mahirap rin na gano'n. Yes, sir. Basta sorry po sa pamilya sa... Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Isa pa ang bago sa saksi, mahigit 40 milyong pisong halaga ng umano'y smuggled na asukal mula Vietnam ang hinarang ng Bureau of Customs. Ayon po sa Sugar Regulatory Administration, may epekto ito hindi lang sa kita ng gobyerno, kundi pati sa mga magsasaka ng asukal sa bansa. Saksi, si Bernadette Reyes. Tinatayang 10,000 sako ng hinihinalang smuggled na asukal ang sinubukan daw ipuslit sa Port of Subic mula Vietnam. Natisod ito ng Bureau of Customs sa random inspection ngayong Marso. Sa label sa sako nakasulat na 88% na asukal, 12% na glucose. Pero sa papel, nakasulat na sweet mix powder. Pero base sa physical examination ng Bureau of Customs, asukal ang laman ng mga sako. Yung sack said it was sugar. Tapos may nilagay lang na paper label saying it's glucose and something else. So, hinold ng customs. Sumasailalim pa sa testing para masiguro ito. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, bukod sa maaari itong makasira sa supply ng bansa, nawawalan din ng kita ang pamahalaan. Base sa taya ng SRA, nagkakahalaga ang kargamento ng mahigit 42 million pesos kung ibebenta sa retail. Pinasok yun para ibenta ulit. So, that's where it will hit our sugar market. It disrupts the demand for the local produce, actually. So, kawawa yung farmers natin.
Siniguro naman ng SRA na mapapanagot ang mga sangkot dito sakaling mapatunayang smuggled nga. Sa kasalukuyan, nakahold pa ang mga produkto sa BOC. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Sumiklab ang sunog sa magkahiwalay na lugar sa Taguig at Quezon City. Sa Taguig, ilang residente ang sugatan, kabilang ang isang nanay na kinailangan daw ihagis ang kanyang sanggol para mailigtas. Ating saksihan. Makapal at maitim na usok ang bumulaga sa mga tao sa bahaging yan ng barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City kaninang hapon. Nasusunog noon ang isang residential commercial establishment. Nadamay pa ang laundry shop sa ibaba nito, pati ang isa pang kalapit na bahay. Naapula na ang sunog na inaalam pa ang sanhi. Umabot naman sa unang alarma ang sunog na tumupok sa apartment unit sa Taguig. 2 aso ang nasawi. Kwento ng may-ari ng mga aso. Paalmusal pa lang kami, biglang may sumisigaw na sunog. Pinakawalan ko sila sa cage. Kaso yung dalawa po, nagtago po sila sa ilalim ng kama. Hindi na po sila nakalabas. Ayon sa DSWD ng Barangay Tuktukan, Taguig, may naiulat na nasaktan sa sunog. Ang sabi, yung nanay na, yung anak niyang baby na nahagis po, buti nasalo po ng lona. Tapos yung nanay po tumalon, nabalian po ata dito. 6 na pamilya ang naapektuhan ng sunog na iniimbestigahan pa ang sanhi. Allegedly, nasabi nila sa first floor. 4 na bahay naman ang nasunog sa Davao City. Nasunog din ang isang kotse. Ayon sa BFP, karamihan sa mga natupok na bahay ay gawa sa light materials. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Umalma si Senator Bato de la Rosa sa sinasabi niyang pagbawi sa kanyang security details sa Davao City. Ang Police Security and Protection Group tinawag yang fake news. Saksi, si Mav Gonzales. Umaga kanina nang i-post ni Senador Bato de la Rosa sa Facebook, binawi aniya ng PNP ang kanyang security details sa Davao City. Pag-uwi ko dito sa Davao, wala na ang security. Hindi na pinapareport na sa unit nila. Ayon kay de la Rosa, may mga retiradong pulis at sundalo na nagboluntaryo raw pumalit. Wala umano silang baril, kundi armado ng kamote, balinghoy, saging at manok Bisaya. Hindi alam ni de la Rosa kung pati ang security detail niya sa Maynila ay binawi rin. Tingin ni de la Rosa na dating PNP chief, hindi naman siya iniipit ng PNP. Nag-iwas lang rin sila, baka mamaya magka-problema sila. Yung mga unit commander ba, nagdimasilip, na may tao sila sa akin dahil mainit man ang gobyerno sa akin, di ba? Nang hinga ng komento ang PNP Public Information Office, sinabi nitong ayon sa Police Security and Protection Group o PSPG, fake news daw ang pahayag ni de la Rosa. Tanungin nila yung tao nila na dineploy sa akin. Sabi naman ng Malacanang, Nasaan po ba kasi si Senator Bato? So paano natin siya may bibigyan ng seguridad kung hindi po siya nagpapakita? Hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. ayon naman kay de la Rosa, hindi siya nagtatago at hindi rin aalis sa Pilipinas kung saan tuloy ang kampanya. Pero pinag-aaralan niya ang kanyang mga opsyon. Anong gagawin niyo, sir, para huwag kayong maipit? Huwag pa tanga-tanga. Sir, mamumundok pa kayo, sir? Mga ganon? Magsusyudad. Syudad, bakit ka bundok? Sa KOJC, sir, yung bangler, totoo ba yun? Yung parang ginawa ni Pastor Tibuloy, gagawin niyo rin ba yun? I think, kasama niya sa diskarte ko. Wala rin umano siyang balak mag-disguise dahil madali siyang makilala. Naka-jacket ako, nag-cap tapos naka-mask. Nadaanan ko yung babae na nagbibinta ng kamote sa gilid ng kalsada. Sabi sa akin, kilala kita, si Bato ka. Wala akong nagawa, bumili ako ng kamote sa kanya. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Simula po bukas, extended tuwing weekday ang operasyon ng LRT Line 1. Ayon sa pamunuan ng tren, tinatayang dagdag ng 6,000 pasahero ang makikinabang. Saksi, si Joseph Moro. Ang estudyanteng si McCleary hindi nakakahabol sa LRT Line 1 dahil late na natatapos sa eskwela. Kasi yung time po namin school, up until 10 p.m. po. Minsan nag-overtime po yung professors namin. Para sa mga estudyante o commuter na katulad niya, may konting ginhawa. Simula bukas, extended na ang operasyon ng LRT Line 1. 30 minutes ang extension na gagawin ng LRT simula yan bukas. Halos kasabayan ng extension din sa MRT Line 3 naman na 1 oras.
Kaya tuwing Lunes hanggang Biyernes para sa mga northbound, 10:30 p.m. na ang last trip mula sa Dr. Santos Avenue sa halip na alas 10 at 10:45 p.m. naman ang bagong schedule ng last trip mula sa Fernando Poe Jr. Station para sa mga pa-southbound. Hindi naman magbabago ang schedule ng mga tren tuwing weekend. So let's observe first kung paano magiging reception ng public dun sa extension on weekdays. Kaya ang pharmacist na si Joseph na taga Cavite pa, hindi na raw masyadong mag-aalala. Kung sakaling yung mga late na umuwi, makakahabol pa. Makakatulong na po ito sa amin since hindi na po kami kailangan mag-jeep, makipaghabulan po sa mga jeep po. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, ang pribadong kumpanya nagpapatakbo ng LRT Line 1, tinatayang karagdagang 6,000 mga pasahero ang magbebenepisyo sa extension. Nasa kalahating milyon ang sumasakay sa LRT Line 1 araw-araw. Una muna yung weekdays, ito muna yung aming may offer dahil gusto namin i-observe din yung foot traffic, especially yung learnings from last time it was holiday season and ngayon ibang season pa, kumbaga Holy Week and summer, so pwedeng mag-iba rin depending on the situation. Nagsimula naman na kagabi ang 1 oras na extension ng MRT-3. Pinadadagdagan na rin ng DOTR sa LTFRB ng nasa 100 bus ang EDSA Bus Carousel na 24 oras naman ang operasyon. Ang extension ng mga operasyon ng tren at kahit ang pagdaragdag ng mga bus sa EDSA Busway, tila timing sa gagawing EDSA rehabilitation sa susunod na buwan na inaasahang magdudulot ng traffic lalo na sa mga gumagamit ng pribadong sasakyan. Isa sa pinalpa ng DPWH, DOTR at MMDA ang gagawing rehabilitasyon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Hanggang 47 degrees Celsius ang heat index o damang init sa ilang lugar sa bansa bukas. At sa gitna ng matinding init, nauuso ang iba't ibang pampalamig. Pero may payo po ang mga doktor ukol sa matatamis na inumin. Saksi, si Dana Tingkungko. Patok ngayon ang fruit stand na ito sa Santa Barbara, Pangasinan, hindi lang dahil sa ibinebenta nila mga prutas, kundi dahil sa pampalamig na pakwan juice. Nakita ko, napahinto ako kasi na-curious ako eh. Sabi ko parang kakaiba yung kaya bumalik ako eh. Sarap. Umabot daw sa mahigit 100 cups ng pakwan juice na puno ng pakwan chunks ang kanilang naibebenta kada araw. Pag sinabi nila, tita, bigyan mo kami ng pwede magpa-refill. Opo. Pero paalala ng isang doktor, go for no sugar options. And then, pwede din naman tayo yung mga fresh fruit juices kung hindi talaga may iwasan. Kung gusto ng medyo may lasa, o pwede naman, pero iwasan yung sobrang matatamis. Nauna na rin nagbabala ang Department of Health tungkol sa epekto sa kalusugan ng matinding init. Pinag-iingat din ang mga nagtatrabaho na nasa labas at nakabilad sa init ng kalsada. Medyo nakakayanan pa konti. Ngayon, sobrang init. Nasilo kami sa mga puno. Wala pang pumasok na booking. Hanap muna ng lilim para makapagpahinga. Tubig po talaga para po maiwasan po yung dehydrate. Saka po meron din po kaming heat wave break time. 11 ng umaga hanggang alas 12 po. Umiwas muna sa mainit, lalo na pag oras ng dati sinasabi namin 10, no? Medyo inagahan namin ng konti. Ginawa namin 9 o'clock hanggang 4 o'clock. Meron din tayong sinasabi na hydration station. Dapat meron tayong pinaghahandaan na malinis na tubig para sa ating publiko na pwedeng makiinom. Kasi importante dito yung 7 to 8 glasses of water minimum. Bukas, base sa datos ng Pag-asa, inaasahan papalo sa danger category ang heat index o damang init sa ilang lugar. 47 degrees Celsius sa Dagupan at 43 degrees Celsius sa San Ildefonso, Bulacan. Sa Metro Manila, nasa 39 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Naiya sa Pasay, 38 degrees Celsius naman sa Science Garden, Quezon City. Hindi biro sa kalusugan kapag pumalo sa 42 degrees Celsius pataas ang temperatura. Pwede itong humantong sa heat cramps at heat exhaustion, heat stroke kung magtuloy-tuloy ang pagbibilad sa initan. Ayon sa Pag-asa, dahil sa climate change at kondisyon sa mga nakaraang taon, hindi malayong mas magiging madalas na pumalo sa danger category ang heat index sa maraming lugar sa bansa. It really depends on which part of the country you are. Pero dito sa NCR, it's not supposed to be ganun kadalas na mainit because yung mga nakaraang taon kasi, maybe because of the influence of the El Nino, kaya napapadalas din yung warm condition. Para sa GMA Integrated News, ako si Dana Tingkungko, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.